Hello mga kanoypi. Kita niyo naman siguro kung ano yung itsura ko ngayon. Tayo ay naghahanda na para matulog. Kasi gabing-gabi na dito sa New Zealand. Bali mag-ano na, mag-aalas 11 na dito ng gabi. So, nakahanda na po tayo para matulog. Pero bago po tayo matulog ay ah, gagawa ko ng maiksing video patungkol sa sitwasyon dito sa New Zealand ngayon. Bali dito sa New Zealand ay marami tayong mga nakikita na balita, laman ng mga balita na naghirap daw ang bansang New Zealand. Tayo bilang andito sa New Zealand, masasabi ko na hindi sa sarili ko, hindi ko masyadong nararamdaman kasi siguro andyan pa ako sa trabaho. Pero meron talaga tayo dito mga kababayan na nawawalan ng trabaho kasi nagkakaroon ng recession ang bansang New Zealand. So marami sa mga kababayan natin ang na-redundant o nawala ng trabaho. So marami ang umuwi sa ating bansa pero marami ding nanatili. Usually ang mga umuwi sila yung mga naka-work visa. So pag naka-work visa kasi tapos mawalan ka ng trabaho, mahirap talaga 'yun. Kasi hindi ka naman ma-shoulder ng government dito kasi hindi ka naman mabigyan ng subsidy kasi naka-work visa ka lang. Swerte siguro kung naka-resident ka, naka-resident visa o naka-permanent visa or citizen ka dito kasi pwede kang humingi ng tulong sa gobyerno ng New Zealand. So habang wala ka pang trabaho, makakatanggap ka ng pera. Pero sa totoo lang mga kanoype, ah, hindi naman ganon kahirap sa panahon na ngayon. Mapapansin mo na bumabangon ang ekonomiya ng New Zealand. Hopefully, magtutuloy-tuloy para nang sa ganon ay makabawi. Kasi, syempre, marami din tayo mga kababayan na nandito ngayon sa bansang ito. Pero sa totoo lang, nung tumingin ako sa mga hirings na nandito sa Auckland, kasi andito ako sa Auckland City nakatira, compared nung mga nakaraang buwan, na 6 months ago, malaki yung tinaas ng hiring dito sa New Zealand. Kumbaga dati, nung tiningnan ko, bumaba sa 7,000. Parang 7,000 na lang yung hiring sa buong city ng Auckland. So, mababa talaga yun. Sobrang baba talaga nun. Pero ngayon, bumalik, tumaas ulit. Kasi bago ako dumating dito sa New Zealand, nung pagdating ko, tinignan ko kung gaano kadami yung hiring nila sa trademe.co.nz. Ang dami. So, nasa 12,000, nasa 11,000. Ganon kadami yung hiring. Dito lang sa city na ito. Pero, ngayon, nakikita ko, bumabawi siya, umaakyat na siya. Kasi nung i-check ko kanina, saglit baka kasi sabihin nyo na, kunin ko yung cellphone ko para i-flash ko lang sa video para makita nyo kung ilan talaga yung hiring. Ayan. So, buksan natin. Ito yung aking TradeMe app. Ayan. So, ayan nga.
merong 10,891 na hiring. So, madami na yan. At saka, ito madali lang dito. Dito ako naghahanap ng ng trabaho dati. So, isi-search mo lang dito kung ano yung trabaho na kailangan mo. Ayun, makikita mo kung ilan yung hiring. Minsan naglalagay sila kung magkano yung sahod. Tapos kung ano yung mga kailangan nila na trabaho, mga ganun. So, mga kapipi, baka sakaling nagbabala kayo na pumunta ng New Zealand. Kumbaga, makiramdam muna tayo, magmamatsyag muna tayo kung nakahanda na ba yung bansa, kung marami na ba yung hiring na kagaya ng sinasabi ko kasi may napapanood din ako sa mga videos kasi na parang inaakit yung mga Pinoy na pumasok dito sa New Zealand. Wala akong masamang pagtingin sa mga gano'n na na vlog kasi syempre mas masaya, 'di ba? Mas maraming kababayan na makarating dito, mas masaya kasi mas marami kang makakausap. Pero isipin din natin na yung pagtimbang-timbangin din natin kasi baka mamaya pagdating dito ng ating mga kababayan ay kawawa lang kasi paano kung pagdating nila tapos ang dami nila tapos hindi makahanap ng trabaho. Kasi ang dami dito nagpupunta, dami kong napapansin, pumupunta, nagto-tourist visa, tapos pagdating dito, ayun na, maghahanap na sila ng trabaho. O mag-visitors visa, magto-tourist visa, tapos maghahanap na ng trabaho dito, tapos walang mahanap na trabaho kasi nga resesyon ng bansa no mga panahon na yun. Hindi ko lang talaga alam ngayon mga kababayan kong mga Noipi kung kung ganap na nakabango na ang bansa kasi eh, tut, kung titingnan naman sa mga hirings, marami na talaga. Oh, marami ng hirings. Kaya nasa sa inyo din naman 'yan. Tingnan-tingnan nyo rin kung pwede na ba. Tingnan nyo kung okay na bang pumasok sa bansa yung ganito ganyan. At saka ito maipayo ko lang sa inyo. Bago kayo mag-decide na pumunta ng New Zealand, sana ay isipin nyo yung skill ba, yung skill kung sapat na ba yung skill natin para pumasok pumasok sa isang bansa na kailangan ng skill na meron tayo. Kasi kung sa palagay natin ay sapat na o di kaya sobra-sobra pa, ay applyan mo na. Napaka napakaganda din kasi pagka maganda yung standard ng skill mo, mataas yung skill mo, high skilled ka talaga sa iyong profession kasi hahabulin ka talaga ng employer dito sa totoo lang. Hindi ka talaga pakawalan. Kasi naranasan ko rin yan na nag-lockdown na dito lahat-lahat gawa ng COVID. Ang dami nang umuwi. Pero yung employer ko, yung amo ko, sobrang bait talaga yung tipong, "Wag kang mag-alala, dito ka lang, hindi hindi kita bibitawan." Yung gano'n. Tapos sa totoo lang, sila mismo yung tumulong sa akin para makakuha ako ng resident visa dito. So, tinulungan talaga nila ako yung hindi ako tinulungan na kumuha ng mga immigration advisors kasi sabi ko okay lang naman na wala akong immigration advisor kasi
kaya ko na yung sarili ko. Feel ko naman na kaya kong i-ano, ilaban yung in-applyan ko na visa na pumasa tayo sa sa residency. So, yun, hindi ko inaano yung mga immigration advisors kasi hindi ko sila sinisiraan kasi sa totoo lang, nung una kong lipat sa trabaho, nang nag-variation of conditions ako na visa, lumapit din ako sa sa immigration advisor, isang immigration advisor. Actually, ano na siya ngayon? Lawyer na siya ngayon. Oh, saka magaling 'yun, magaling. Mabilis yung approval ng aking variation of condition. Pero after no, napagtanto ko kasi na kaya kong gawin kasi ano naman siya yung may mga guidelines naman yung immigration New Zealand eh. Basta ako ang ginagawa ko lang, pag may problema ako sa aking application, tumatawag talaga ako sa immigration. Tinatanong ko talaga sila kung ano yung kailangan kong gawin, ano pa yung mga documents na kailangan kong i-comply. Yun, mahalaga talaga yun. At saka, tiisin mo yung maghintay ka sa kanila na masagot yung tawag kasi sa panahon na yun, ang dami talaga nang nag-apply kasi ano yun eh, ah, nataon yun na sabay-sabay yung mga nagre-resident dito, sobrang dami. So, ang dami talaga na minsan inaabot ako ng 2 oras naka-standby lang yung yung tawag ko hindi masagot. Pero tinitiis ko 'yun kasi para 'yun sa mo para 'yun sa kabutihan mo eh. At saka hindi talaga sila magtuturo ng mali. Talagang i-guide ka talaga nila kung ano yung tama. 'Yun ang kagandahan dito sa mga immigration officers dito sa New Zealand. Appreciate ko talaga, saludo ako sa mga mga immigration officers na nagtatrabaho talaga sila ng patas. Wala talagang sila yung mga tao na masasabi mo dito sa New Zealand, hindi ko ramdam yung corruption. Hindi ko ramdam yung corruption dito sa New Zealand. Sobra nilang yung mga employee dito ng immigration, sobra nilang dedicated sa kanilang trabaho. Yung kahit anong problema yan, sasagutin talaga nila yan. Oo, tapos pagka may mga documents naman na hahanapin sila sa'yo, i-email ka talaga nila. Kaya hindi ka talaga maligaw ng landas. Oo. Pero siguro pag complicated talaga yung case ng application mo, kailangan mo talagang kumuha ng immigration advisor or di kaya immigration lawyers kasi sila talaga yung kumbaga alam nila kung paano lumaban sa mga ganyang mga ganyang sitwasyon. So baka may mga magtatanong kung paano pumunta dito sa New Zealand, paano mag-apply ng visa. Pag visa ang pag-uusapan, doon kayo sa kanila, sa immigration kayo pumunta kasi sila lang makakasagot niyan. Eh bawal din kami na mag-advise kasi hindi naman I am not an immigration advisor. Hindi ako pwede mag-advise ng patungkol sa pag-process ng mga ganyan-ganyan. Ang masasabi ko lang, kung may tanong kayo, kailangan kayong direct kayo sa Immigration New Zealand. I-search nyo lang. Google nyo lang yan. Masagot at masagot yan. So, pero kung ang tanong nyo ay kung paano ako nakarating dito, anong mga ginagawa ko, anong mga upskilling ang ginagawa ko, anong mga diskarte, masasagot ko kayo dyan. Halimbawa, yung paghahanda ko para makarating dito sa New Zealand. Una kong ginawa, nag-aral ako ng driving.
Kasi wala naman akong license. Oh, wala akong license. So, kailangan kong makakuha ng driver's license sa Pilipinas para yung driver's license na yun ay magpapatibay sa aking application dito. Kasi anin mo yung marunong ka sa trabaho, hindi ka naman marunong mag-drive. Dito sa New Zealand, iba ang labanan. Kung ano yung trabaho mo, kung saan ka pupunta, ikaw mismo magdadrive sa sarili mo, wala kang driver lalo kung mag-isa ka lang sa sa trabaho na 'yan. Sarili mo 'yan. Hindi 'yan hindi kagaya sa atin sa Pilipinas ba na pwede kang pwede kang ihatid ng driver kasi may driver yung company. Walang gano'n. Saka hindi ka dito pwedeng mag-commute, mag-commute ka dalhin mo yung halimbawa magpipintura ka, magkarga ka ng mga pintura sa bus dito, bawal dito. So, kailangan yung ano talaga, kailangan marunong ka talaga mag-drive, may lisensya ka talaga. Hindi lang may lisensya, baka mamaya. Iba pa naman sa Pilipinas. Madali lang gumawa ng lisensya. Oo, alam nyo na yan. Hindi ko na kailangan sabihin yan. Pero doon tayo sa tama. Laging piliin natin yung tama. Tama na yung mga pinagdaanan natin, mga kahapon natin sa Pilipinas na hindi talaga maganda yung kalakaran sa Pilipinas. Gumawa tayo ng tama para lahat tayo umunlad. Kasi ang pag-unlad, nasa paggawa talaga yan ng tama. Hindi hindi tayo uunlad na sabihin lang natin na maging contractor lang ako ay yayaman na ako. Ay nako, contractor. Ayoko magsalita. Anyway, sa mga baguhan sa channel na ito, welcome kayo. Sobrang welcome kayo sa channel na ito. Huwag niyo naman sanang kalimutan na mag-subscribe. I-subscribe niyo ang aking maliit na channel kasi ito lang yung libangan ko para makausap ko kayo, makapagbasa-basa ako ng mga comment. Kasi minsan sa totoo lang pag nami-miss ko yung bansa natin, manonood lang ako ng balita. Kasi yung balita sa YouTube, manonood ako ng 24 oras ng TV Patrol. Manonood na lang ako doon kasi siyempre nami-miss mo yung inang bayan mo eh. Kaso pag tingin mo sa balita, puro negative yung laman. Oo. Kaya nakakatuwa na yung dito kahit papaano kung may mga makakausap tayo mga kababayan natin, mga Kanoype kahit saan panig man kayo ng mundo at mag-uusap-usap tayo sa comment section, masaya yon kasi parang nagbabanding-banding tayo mga Noype. Ayan, talagang pinangalanan ko ng Noype ang channel na ito kasi proud Pinoy tayo pero hindi tayo proud sa mga contractors. Ayun. Sa sinasabi ko, dapat doon lang tayo sa diretso. Saka, okay, okay na tayo doon sa topic na yun. Ngayon, gusto ko lang i-touch naman yung ito na nga, kaya ko ina-encourage ang lahat na na mag-upskill bago pumunta ng New Zealand hangga't maaari dapat marami talagang alam sa trabaho na pinapasukan. So, kasi dito sa New Zealand, pag na-hire kayo ng kahit sinong employer dito, kahit gaano pa yan kabait yung amo nyo, huwag kayong mag-expect na hahawakan kayo nan. Hahawakan kayo niyan buong buhay nyo. Ganito yan. Dito kasi pag nakakuha tayo ng trabaho, mga overseas workers, i-observe pa nila tayo ng 3 months. 3 months tayong obserbahan ng ating mga amo kung pwede ba tayong
magtuloy yung kontrata as full-time employee. Doon kasi nila titimbangin kung talagang mapagkatiwalaan tayo, marunong tayo sa trabaho, kaya nating i-handle yung pressure ng trabaho, at kaya nating makipag halubilo sa kapwa nating mga empleyado. Yung mga ganon-ganon, mga simpleng bagay, mahalaga lahat yan. Tingnan talaga nila yan kung marunong ka talaga sa trabaho. Pabayaan ka nila dyan. Pero sasabihin nila sa'yo na i-observe ka nila ng 3 months. Pag successful ka sa 3 months na yan at hindi ka tinanggal ng amo mo, aba, swerte mo. Napakaswerte mo. Kasi ibig sabihin nun, full-time ka na talaga. Hindi ka na nila pwedeng tanggalin. Maliban na lang kung may ginawa kang mali. So, saka, nagsasalita lang naman ako based on my experience. Pero, kung may mga kanuipi tayo na andito din sa New Zealand, sila mismo makakapagsabi na ganyan talaga ang kalakaran dito sa New Zealand. May 3 months talaga na i-observe ka ng amo mo. So, at yan ay nasa batas din nila yan, nasa batas ng New Zealand. So, huwag tayo magpakakampante na porque na-hire na tayo ay sure ball na. Hindi ganun. Kailangan lampasan pa natin yung 3 months na yun. So, yan. So, bueno mga kanoype, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa 22 minutes long videos natin. Medyo mahaba-haba yung ating usapan. Sana ay may nakuha kayong aral sa gabing ito. Ako, si Noype ng New Zealand, magpapaalam sa inyo at magsasabing magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat, mga kanoype, saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Kita-kits sa susunod nating mga video. Paalam.